Ang sabi nila, pagmamalasakit daw ay isang mahalagang parte ng pagiging tao. Sa pagmamalasakit natin na ipapakita ang ating pag-unawa sa mga nararamdaman at pangangailangan ng ibang tao. Na kahit malayo ang agwat ng pamumuhay natin sa kanila, hindi pa rin iyon sapat na dahilan upang maiwasan natin sila na kahit hindi natin sila kilala at hindi sila ganun kayaman, nagagawa pa rin natin silang alalahanin at tulungan. Ang sabi nila, wala namang masama kung tumulong ka sa iba. Ngunit paano kung ang simpleng tulong mo maghatid sa iyo ng paghirap sa dulo? Magagawa mo pa rin bang tumulong? Marina! Malayo pa lang ay natanaw na ni Marina si Jelly na tumatakbo patungo sa kanya. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang malungkot na sumalubong ng ngiti sa kaibigan na ngayon ay hingal na tumabi sa kanya sa tindahan. Bakas sa mukha ni Jelly ang pag-alala, bagay na mas lalong nagpalungkot kay Marina. Nabalitaan ko yung nangyari kay tita nung nakaraan ah. Okay na ba siya ngayon? Tanong agad ni Jelly nang sandaling makahinga. Pasensya na kung hindi ako nakapunta sa ospital ah. Nahiya ako kay tita. Nung ako yung may kailangan, palagi siyang nandyan para sa akin. Lalo na nung na-ospital si Papa. Tapos ngayon. Okay lang iyon, Jelly. Huwag kang mag-alala. Recovering na rin naman si Mama ngayon. Sagot ni Marina sa kanya bago nagpatuloy sa pamimili sa maliit na tindahan. Kailangan niya lang magpatuloy sa gamutan. Ang sabi naman ng doktor, mabilis siyang makaka-recover kung magpapatuloy lang siya sa inom ng gamot. May 2 linggo na nakalilipas simula nang ang nanay ni Marina at may 2 linggo na rin ang nakalilipas simula lang mawalan siya ng trabaho. Dahil nga sa matagal siyang hindi nakapasok sa karinderya dahil sa pagbabantay sa nanay niya sa ospital, hindi kalaunan ay tinanggal siya sa trabaho ng amo niya. Sinusubukan niya muling pumasok kahapon. Ang kaso lang ay may bago ng kahera ang amo niya kaya naman wala na siyang ibang nagawa nang itaboy siya nito palayo. Maayos sana ang buhay niya ngayon kung sana'y nagsikap siyang makatapos sa kolehiyo, ngunit dahil sa hirap ng buhay, heto siya ngayon. Paano siyang makakapagpatuloy sa gamutan yan kung wala ka ng trabaho? Kuryosong tanong ni Jelly na ikinababa niya ng tingin. Alam mo naman sa panahon ngayon, kapag wala kang pera, mas malapit ang langit. Tinitingnan ko pa kung anong magagawa ko. Sagot ni Marina sa kanya na malungkot na lang na ikinatango ni Jelly. Siguro maghahanap na lang ako ng ibang mapapasukan dyan. Oo. Marami naman sa bayan eh. Gusto mo samahan pa kita? Suwesyo naman ni Jelly. Kahit na papaano ay may naipon naman si Marina sa pagkakahera sa karenderyang dati niyang pinapasukan. Ngunit dahil nga sa na-ospital ang nanay niya, tila ba naging abo na ang mga perang ilang buwan niya ring pinaghirapan. Kahit na nawala ang ipon niya, nagpapasalamat pa rin siya dahil nasa mabuting kondisyon ng nanay niya. Mas mabuting maubos ang ipon niya basta't nasa maayos lang na kalagayan ang nanay niya. Pagkatapos nito uminom ka na ng tubig. Saad ni Marina habang may hawak na kutsara at mangkok. Naroon sila ngayon sa sala ng maliit na kubong tinitirhan nila. Tila ba wala sa sarili ang nanay niya habang nakatulala at abala sa paglunok ng lugaw na isinusubo ni Marina. Hindi naman ganito talaga ang nanay niya. Dahil sa konsumisyon at dahil na rin sa dami ng problemang dumating sa kanila nang iwanan sila ng asawa nito. Doon tila ba nagbunga ang lahat. Nagkasakit si Tessie nang dahil sa sama ng loob na naging dahilan din sa kung bakit ito bumagsak at isinugod sa ospital. Tila ba dinamdam ni Tessie ang pambababae ng asawa dahilan upang mauwi ito sa ganito at magkasakit. Aminin man ni Marina o hindi ay, tila ba malaki ang galit at tampo niya para sa tatay. Kung tiniis lang ba nito ang buhay na meron ng pamilya niya, mauwi pa rin ba sa ganito ang lahat? Kung sana lang ay nagsumikap na lang ito sa pag-alaga sa kanilang dalawa ng nanay niya kaysa sa maghanap ng ibang babae.
Bukas, baka pumunta ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Susubukan kong pumasok sa mas magandang trabaho para masuportahan ko iyang pagpapagamot mo. Papakiusapan ko na lang si Jelly. Nasilip-silipin ka rito para may kasama ka rin kahit na wala ako. Saad ni Marina habang patuloy sa pagpapakain kay Tessie. Bakas ang lungkot sa boses ng anak, kaya naman hindi rin iiwasan ng nanay niya ang magtikom ng bibig dahilan upang bahagya pang mapabuntong hininga si Marina. Kailangan kong gawin iyon, ma, para makaipon din ako kahit na papaano. Mismong doktor na rin ang nagsabi na kailangan mong magpatuloy sa gamutan. Kaya nga niya tayo pinayagan na umuwi na lang sa bahay, di ba? Para sa bahay na lang ipagpatuloy iyang pagpapagamot mo. Dagdag pa ni Marina. Binalak muli ni Marina na subuan ng ina, ngunit sa halip na tanggapin nito ang pagkain, ay wala itong ibang nagawa kung hindi ang magtikom ng bibig. Wala tuloy ibang nagawa si Marina kung hindi ang mapabuntong hininga at tuloy ang sukuan ng pagpapakain sa ina. Tawagin mo na lang ako kapag nagugutom ka ulit. Maghuhugas na lang ako ng plato. Ani Marina. Hindi pa rin siya nakatayo ay marahan na siyang hinawakan ni Tessie sa kamay na ikinatigil niya. Isang buntong hininga muli ang pinakawalan ni Marina bago siya bumaling kay Tessie na ngayon ay marahang nakatingin sa kanya. May lungkot sa mga mata ng nanay niya ng mga oras na iyon, kaya wala naman siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. May kailangan ka po ba, ma? Pasensya ka na, anak. Kung dumagdag lang ako sa mga problema mo. Mahinang saan ni Tessie bago siya bahagyang naluha. Kahit nasa pilitan siyang nagmatigas sa harap ng ina, ay tila ba kusang lumambot ang puso ni Marina. Nung mga oras na iyon, mas lalo lang ding nangilid ang luha sa mga mata niya nang magsimulang umiyak at humikbi si Tessie sa harapan niya. Hindi ko kinugustong magkaganito. Dagdag pa ni Tessie na nahirapan sa pagsasalita. Pasensya ka na, Marina. Dagdag pa niya. Huwag kang humingi ng pasensya. Wala ka namang kasalanan, ma. Sa katunayan nga, ako dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Ni hindi ko man lang magawang makabayad sa mga sakripisyo mo kasi ultimong sarili ko ni hindi ko magawang tulungan. Sagot ni Marina bago siya bahagyang natawa at pasekretong nagpunas ng luha. Hayaan mo, ma. Darating din yung panahon na makakabawi ako sa iyo sa lahat. Mabibigyan din kita ng magandang buhay, okay? Makakabawi rin ako sa iyo sa lahat. Saad ni Marina bago niya mahigpit na niyakap ang naghihinang ina. Mahirap ang buhay para kay Marina. Sa katunayan ay marami namang oportunidad ang nariyan lang sa tabi-tabi. Kung gusto niya ngang mag-aral, ay kaya niyang gawa ng paraan. Tanging iniisip niya lang ngayon ay ang mag-alaga sa nanay niya, lalo na't may sakit ito ngayon. Wala naman siya ibang mahihinga ng tulong kung hindi ang sarili niya lang. Silang dalawa na lang ang nanay niya ang nagtutulungan. Nagkasakit pa ito. Ikaw nang bahala kay mama, ha? Muli niyang bilin kay Jelly na marahan nitong tinanguan. Hindi mo naman siya kailangang bantayan ng maghapon, Jelly. Sinabihan ko na rin siya na huwag pumunta sa kung saan-saan at manood na lang ng TV. Alam niya kasi na may ginagawa ka rin sa bahay niyo. At saka isa pa, nakikisuyo lang ako sa'yo. Kahit bantayan ko pa siya maghapon, Marina. Okay lang, no? Hindi naman tatakbo yung wheelchair ni tita. Natatawang sagot ni Jelly sa kanya na marahan niyang ikinangiti. Dito na nga lang sa part na to ako makakabawi sa kanya. Kahit gumulong siya maghapon sa sahig, tutulungan ko pa rin siya. At saka isa pa, way ko na lang din ito ng pagbawi sa kanya ng mga panahong nasa ospital siya, tapos na hindi ko man lang siya mabisita. Siyempre, nahiya rin ako, no? Wala na nga akong ambag sa gastusin niyo sa ospital noon.
Hindi pa ba ako tutulong ngayon? Natatawang biro ni Jelly sa kanya bago niya tinaboy si Marina patungo sa labas. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala kay tita. Tawagan mo na lang ako kapag may maganda ka ng balita sa maghapon mo, ha? Saad pa nito. Bit-bit ang mga dokumentong kailangan niya para sa paghanap ng trabaho. May ngiti sa labi ni Marina nang marahan niyang tinahak ang daan patungo sa opisina ng trabahong ina-applyan niya. Sa labas pa lang ay dagsaan ang pila ng mataong naghahangad na makakuha ng trabaho. Ang ilan sa kanila ay nakasuot ng formal na damit. Kaya naman hindi rin naiwasan ni Marina ang unti-unting mapalingon sa duster na suot niya. Hello? Bati ng isang aplikante kay Marina na nakapansin sa kanya. Mag-a-apply ka rin ba ng trabaho rito? Tanong nito sa kanya bago ito pasikretong tumitig sa kanya magmula ulo hanggang paa. Hindi yun nakatakas sa paningin ni Marina, ngunit sa halip na punayan iyon ay mas pinili na lang ni Marina na sumagot sa tanong nito. Lahat halos ng mga aplikante roon ay napalingon sa kanya dahil sa suot niya, kaya naman wala pa man ay nakakaramdam na si Marina ng kahihiyan. Hindi niya rin pinansin ang mahinang tawanan ng ibang naroroon at ang mga lihim nitong pasuyap sa direksyon niya. Oo, kailangan ko ng pera eh. Sagot ni Marina dahilan upang nakangusong tumango ang babaeng nagtanong sa kanya. Ikaw ba? Halata naman, di ba? Natatawa nitong sagot na panis namang nginitian ni Marina. Matanong ko lang, aware ka naman na may dress code sa pag-a-apply ng trabaho, di ba? Like, hindi ka naman maghanap ng trabaho sa palengke eh. Mall itong ina-applyan mo. Saad nito na ikinababa na lang ng tingin ni Marina. I'm not trying to be rude, ha? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na mall po ang pagtatrabahuan mo, hindi palengke. Para rin naman sa'yo itong sinasabi ko. Ayaw ko lang magmukha kang katawa-tawa, lalo na ngayon. At nagkalatang, alam mo na, mga judgmental na tao. Saad pa nito, bago ngumiti sa kanya at iniwan siya roon. Gustuin man ni Marina na magpalit, ay hindi niya rin naman magawa dahil wala siyang ibang formal na damit na pwede niyang suotin, kaya't umuwi pa siya para magpalit. Sa kabilang banda, nawala lang sa isip ni Marina ang problemang iyon. Nang sandaling tawagin siya ng sekretarya at agad na pinapasok sa loob para sa job interview. Oh, mag-a-apply ka ng ganyan ng ayos mo? Bungad ng isang lalaki na nakatayo sa gilid ng babaeng nakaupo. Ate, mulang pagtatrabahuan mo. Anong tingin mo sa job interview na to? At bakit hindi mo malang seryosohin maski yung pagsuot lang ng formal at disenteng damit? Ganyan ba kahirap sa probinsya? At maski damit lang na presentable, hindi mo magawang bilhin? Sir, huwag naman ganyan. Saan ang ginang na nakaupo sa mesa bago siya bumaling at ngumiti kay Marina at tuluyan na ngang inamwestra ang dalaga ang bakanting upuan na nasa harap niya. Maupo ka rito, miss. Marina Valencia po. Pakilala ni Marina bago siya nahiyang ngumiti sa ginang na nakatitig sa kanya habang paupo siya. Pasensya na po. Kung ganitong ayos ko ngayon, wala po kasi akong pambili ng damit na sinasabi nila. Naubos po kasi yung ipon ko sa pagpapaprint ng mga kailangan. Iha, kapag maghanap ka ng trabaho, dapat may pera kang nakatabi. Singit ng lalaki na animong nang iinsulto. Kaya ka nga papasok ng trabaho. Kung sa dress code pa lang, bagsak ka na. Paano ka pa makakahanap ng magandang trabaho? Iisipin sa'yo ng mga ina-applyan mo. Hindi ka interesado sa trabaho. Kaya nga po siya maghanap ng trabaho kasi kailangan niya ng pera. Sagot naman ng ginang bago umismid sa lalaki at muling ngumiti kay Marina. Pwede na ba tayong mag-umpisa, Miss Valencia? Tanong ng babae. Nagsimulang diskusyon nila sa pagtatanong ng babae sa maliliit na detalye tungkol kay Marina. Tila ba interesado kay Marina ang ginang, kaya naman medyo napahaba ang diskusyon nilang dalawa. Sa tuwing magtatanong ang ginang,
ay maayos namang nasasagot ni Marina ang lahat. Minsan ay nakakarinig siya ng insulto mula sa lalaking nakikinig sa malayong gilid, kaya naman hindi rin maiwasan ni Marina ang bahagyang mapahiya sa tuwing paparinggan siya nito. "Hindi ka pala tapos ng high school?" Tanong sa kanya ng lalaki habang nakatitig sa mga papel ni Marina. "Paano ka magtatrabaho kung hindi ka nakatapos?" "Marunong naman po akong makipag-usap sa tao." "Sapat ba iyon?" Natatawang tanong ng lalaki na may halong pangiinsulto na ikinababa na lang ng tingin ni Marina. "Ano na lang ang sasabihin ng mga magiging kliyente mo sa'yo? Ano na lang ang sasabihin nila sa amin kapag nalaman nilang tumanggap kami ng babaeng ni hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral?" "Sir, basta nakapagsalita ng maayos, nakakabasa at saka nakakasulat, wala tayong problema roon." Sabat ng ginang bago muling umiti kay Marina, natipid naman niyang ginantihan. "Ang sabi mo, marunong ka namang makipag-usap sa tao, di ba?" "Opo, ma'am." "Hindi naman ba maikli ang pasensya mo kung ganon?" Muli nitong tanong bago nakahalukip-kip na tumitig sa kanya. "Hindi naman po." May ngiting gumuhit sa labi ng ginang bago ito muling magtanong kay Marina. "Anong gagawin mo kapag sabihin nating may nagreklamo sa binebenta mo?" Tanong ng ginang sa kanya. Nang marinig ang tanong ay nauna nang pumasok sa isip ni Marina. Nakausapin ng maayos ang nagrereklamo. Ngunit tila ba mas may magandang ideya na pumasok sa isip niya na pwede niyang isagot sa ginang ng mga oras na iyon. Unang-una po sa lahat, ang tingin ko pong magandang gawin ay hihingi po muna ako ng pasensya sa nagrereklamo. Ipapakita ko po sa kanya na naiintindihan ko siya. Pagkatapos po nun, kakausapin ko siya ng maayos kung anong gusto niyang mangyari. Kung gusto niya po bang palitan yung gamit na inarereklamo niya o kung gusto niya pong ibalik ko na lang yung perang ibinayad niya. Taas noong sagot ni Marina. Walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang magtaas ng kilay at nakangusong tumango sa sagot niya. Ang buong akala ni Marina ay babagsak siya sa tanong na iyon, ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang maglahad ito ng kamay sa kanya. "Pwede ka na bang mag-start bukas, Miss Valencia?" Tanong nito bago ngumiti sa kanya. Sa bungad pa lang ng pinto ay nakita na ni Marina si Jelly na abala sa pagpapaypay sa natutulog na si Tessie. Alam niya kung bakit, ngunit tila ba bahagya pang nangilid ang luha sa mga mata niya. Masaya siya dahil kahit na hindi naging magandang araw niya, may maganda pa rin kinalabasan ng lahat. "Oh, nandyan ka na pala, Marina. Bakit hindi ka pumasok?" Saan ni Jelly, na bahagya pang ikinatalo ni Marina sa gulat. Mas lalo lamang siyang nabigla nang marahan siyang hilahin ni Jelly patungo sa loob ng kubo. "Anong nangyari sa lakad mo? Okay ba? Nakakuha ka na ba ng trabaho? Kailan ka magsisimula? Natanggap ka ba sa mga pinasukan mo?" Hinay-hinay lang sa tanong at mahinang kalaban. Natatawang biro ni Marina sa kanya na sinimangutan naman ni Jelly. "Nag-apply ako sa mall kanina. Noong una, kinutsa ako ng ilang aplikante roon dahil sa suot ko, pero nung nakausap ko yung nag-i-interview, nagustuhan niya yung sagot ko kaya..." Putol niyang saad bago siya bumaling sa kaibigan at kibit balikat ng ngumiti. Tila ba nakuha na ni Jelly ang nais sabihin ni Marina, kaya naman hindi niya na napigilan ang sarili na mapatili, dahilan upang magising pa si Tessie nung mga oras na iyon. May galak sa boses ni Marina nang ikwenanto niya kay Tessie ang lahat. Wala namang ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang malungkot na lang na mapangiti at tumango sa anak. Kung sana lang ay hindi siya nagkasakit, di sana'y natutulungan niyang anak niya sa mga gastusin nila sa bahay. Kung sana lang talaga ay mas inuna niyang isipin ang kapakanan ng anak niya, di sana'y hindi mauwi sa ganito ang lahat. "Ma, papasok na po ako." Paalam ni Marina sa kanya bago ito nagmano na matamlay niyang tinanguan. "Mamayang 8:00 po, pupunta si Jelly rito.
Hindi rin siya magtatagal dahil may pupuntahan daw siya. Nag-iwan ako ng kanin at ulam sa mesa. Siya na lang ang magpapakain sa inyo mamaya. Bilin pa ng anak niya bago ito muling nagpaalam at nagtungo na nga sa trabaho. Pawis na pawis si Marina nang sandaling pumasok siya sa loob. Wala pa man ay masama ng tingin sa kanya ng mga katrabaho niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Bago pa man siya magtungo sa checkout counter ay may lalaki nang humarang sa daanan niya. Nakasuot ito ng suit at may nakita siyang name tag sa suot nitong polo. Sa postura pa lang nito ay natitiyak na ni Marina na ito ang manager sa department store na papasukan niya. Kahit na nakasimangot ito, ay walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang nagdadalawang isip na ngumiti sa lalaki na hindi naman ito ginantihan. Good morning po, sir. Walang maganda sa morning ko. Masungit nitong Saad na bahagya niyang ikinangiwi ng palihim. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na ha? Alam mo ba kung anong oras ang pasok mo rito? Hindi ka ba na-orient bago ka pinapunta rito? Magkakasunod nitong tanong habang nakakalukip-kip at masamang nakatitig sa kanya. Na-orient naman po. Yun naman pala eh. Bakit ngayon ka lang? Tanong nito sa kanya. Alam mo naman na bayad ang oras mo rito, hindi ba? Tapos magpapalit ka lang? Kaya ka nga pumasok ng trabaho eh. Kung ganyan ka na sa unang araw pa lang ng pasok mo, paano pa kaya sa mga susunod na araw? Marami nang nakatingin sa kanila ng mga oras na iyon. Hindi alam ni Marina kung kailangan niya pa bang ipagpasalamat na walang tao ng mga oras na iyon sa mall at tanging mga empleyado pa lang ang naroroon. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa ang mga empleyadong nakakakita sa kanila kung hindang lihim na magbulungan. Ang ilan sa kanila ay lihim na tumatawa, kaya naman hindi rin naiwasan ni Marina ang bahagyang makaramdam ng hiya. Medyo nahirapan po kasi akong sumakay dahil may aksidente po sa... No more excuses. Sarilinin mo na lang iyang mga dahilan mo. Singhal nito na bahagya pang ikinatalo ni Marina dahil sa bahagyang pagtaas ng boses nito. Magpalit ka na lang ng damit at bilisan mong kumilos. Huwag kang kukupad-kupad at hindi ka prinsesa rito. Nandito ka para magtrabaho. Dinabayaran ka rito para pumasok ng maaga at hindi magliwaliw sa kung saan-saan. Utis nito bago siya nito inismiran at nagdadabog na pumasok sa maliit na opisina nito. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi mapabuntong hininga na lang sa nangyari. Nakapagpalit na siya ng damit noon nang sandaling may lumapit naman sa gawin niya. May ngiti sa labi ng sales lady na lumapit sa kanya na marahan niya namang ginantihan. Ayos ka lang ba? Nakita ko yung nangyari kanina. Sad nito bago ito naglahad ng kamay sa kanya upang magpakilala. Ako nga pala si Almira at medyo matagal na ako sa trabahong to. Ako si Marina. Pakilala ni Marina sa kanya pagkatapos tanggapin ang kamay nito. Pagpasensyahan mo na si Sir Romnick ha? Natatawa nitong Saad na ikinatikhim na lang ni Marina. Ganun kasi talagang ugali nun. Huwag kang mag-alala kasi hindi lang naman ikaw ang pinakitaan niya ng ganun dito. Kahit na nung bago pa ako, ganyan din ang ginawa niya sa akin. Hayaan mo, kapag tumagal ka rito masasanay ka rin sa kanila. Dagdag pa ni Almira bago ngumiti at kumindat sa kanya. Sa kanila? Ibig bang sabihin nun ay meron pang iba? Kahit na napahiya si Marina sa unang araw ng pasok niya bilang sales lady sa mall, hindi pa rin iyon ang naging dahilan upang tumigil siya sa trabaho. Nung una ay medyo nahirapan pa siya ngunit di kalaunan ay unti-unti rin siyang nasanay sa trabaho niya sa mga sumunod na araw at linggo. Ayan, bungad agad ng manager nila nang makita siya nitong pumasok sa loob ng department store. Dahil nga sa hindi siya napuyat sa pag-aalaga kay Tessie kagabi, maaga siyang nakatulog dahilan upang maaga rin siyang makapasok sa trabaho ngayong umaga. Kung ganyan ka sana kaaga palagi, hindi tayo magkakaroon ng problema, Marina. Angil ang manager bago ito nakasimangot na nagtungo sa direksyon niya habang may dalang timba
at mop. Kunotong tumitig si Marina sa hawak niya na napansin ni Romnick, kaya naman may ngisi sa labi niya. Nang pabagsak niyang ibinaba ang mop at timba na may lamang maruming tubig sa harapan ni Marina. Nang dahil sa ginawa niya ay bahagyapang, tagtilansikan ng tubig sa sahig. At sa takot ng mabasa, walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang mapaatras sa ginawa ng manager niya. Total maaga ka naman ngayon. Ikaw nang magmap ng sahig. Utos nito sa kanya na bahagya niyang ikinatigil. Wala pa si Jasper eh. Si Jasper ang nakatoka dyan. Total maaga ka naman. Ikaw na lang gumawa. Pero sir, saad ni Marina bago pa man makatalikod ang manager. Nang dahil sa pagtawag niya rito, ay walang ibang nagawang manager kung hindi ang taas kilay na bumaling ng tingin sa kanya. Hindi po ba sir? May sarili naman pong utility yung mall? Aniya. Nang dahil sa narinig ay muling umangat ang kilay ni Romnick sa sinabi niya. Hindi ba sinusunod ng empleyadong ito lahat ng utos niya? Sa halos 2 taon niyang pagiging manager sa department store na ito, ngayon lang may naglakas loob na tumanggi sa utos niya. Kaya naman hindi niya napigilang umisi. Hindi rin siya makapaniwala na isang simple at bagwang sales lady lang ang mangungwestiyon sa kanya ng ganito. Ano naman sa'yo kung may sariling utility ang mall, aber? Tanong ni Romnick kay Marina na bahagya niyang ikinayuko. Nang makita ang itsura ni Marina ay nagsarcastic pa siyang natawa bago muling humalukip-kip sa harapan ng dalaga. Kina-question mo bang utos sa'yo ng boss mo, Marina? Hindi naman po sa ganun, sir. Mabilis na tugon ni Marina bago siya nahiyang nag-iwas ng tingin. Nagtataka lang po kasi ako kung bakit ako po yung gagawa nito gayong hindi naman po ito part ng trabahong inaplayan ko. Ang alam ko po sir, pagbebenta lang ng mga footwears ang trabaho ko. Hindi ko po alam na pati paglilinis, sakop pa rin ang trabaho ko. Nang dahil sa narinig na sagot mula kay Marina, bahagyang natawa si Romnick. Nagpapatawa ba to? Ngayon alam mo na part pa rin iyan ng trabaho mo rito. Sagot ng manager sa kanya. Kung gusto mo pa rin manatili sa trabaho mo, sumunod ka sa lahat ng iuutos ko sa'yo. Ngayon kung hindi mo kaya yung trabahong ibinibigay ko sa'yo, libre kang mag-resign, okay? Dagdag pa ni Romnick bago siya kakembot-kembot na tumalikod kay Marina. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang magbuntong hininga na lang sa nangyari. May kirot sa puso niya ng pinagmasdan ng maruming tubig at mop. Ang buong akala niya ay tanging pagbebenta lang ng tsinelas ang trabaho niya. Pero bakit pati sa paglilinis? Anong ginagawa mo, Iha? Kunot noong tanong ng manager ng kalapit na store. Bahagya muna nitong inayos ang sariling salamin bago nagtungo sa nagmamap na dalaga. Anong ginagawa mo rito? At bakit ikaw ang naglilinis niyan? Hindi ba't sa step-up boutique ka nagtatrabaho? Sales lady ka roon base sa uniforme mo. Pero bakit nagmamap ka rito? Pawisan pa si Marina ng sandaling bumaling sa manager na ngayon ay kunot noong nakatitig sa kanya. Nahiya siyang ngumiti bago peking natawa ng maramdaman ng kuryosidad sa paraan ng pagtingin ng ginang. Inutusan po kasi ako ng manager ko na maglinis muna. Tutalay, maaga naman daw po akong pumasok ngayon. Hindi mo trabaho iyan, Iha. May mga taong gagawa niyan dito. At hindi kayo iyon. Hindi niyo sakop ang trabahong iyan. Dismayado nitong saad sa kanya na nahiya niyang ikinababa ng tingin. Baka sa mukha ng ginang ang dismaya na hindi na ikinabiglapan ni Marina. Kapag nag-surprise visit ang chairman at nakita kanyang nagtatrabaho ng ganyan, lahat tayo mayayari. Anito sa kanya. Gusto sanang magtanong ni Marina ngunit bago niya pa man magawa iyon ay muli ulit nagsalita ang ginang. Nasaan ang manager mo at nang mapagsabihan ko? Anito sa kanya. Binalak pa sana ni Marina na pigilan ang ginang ngunit wala na siyang nagawa nang sandaling maglakad ang ginang patungo sa department store. Mula sa labas ay kitang-kita na ng manager si Romnick
naabala sa paninermon sa isa pang katrabaho ni Marina nung mga oras na iyon. Lahat halos ng sales lady roon ay aligaga sa trabaho habang ang manager naman nila ay wala ibang nagawa kung hindi ang magpatuloy sa paninermon sa isang sales lady na nagkamali ng ginawang trabaho. Kaya ka nandito kasi bobo ka! Romnick! Tao ng ginang dahilan upang mapating sa kanila ang lahat. Walang ibang nagawa ang manager kung hindi ang bumaling sa ginang. Ang galit nitong hitsura kanina ay unti-unting naglaho. Nang makita niyang ginang na papalapit sa direksyon nila, babatiin niya pa sana ito ngunit agad siyang natigilan nang makita niya si Marina na ngayon ay hirap na nakasunod sa ginang, dala ang balde ng maruming tubig at mop na inabot niya rito kanina. Napadpad ka rito, ma'am. Nag-iisip ka ba, Romnick? Singhal agad ng ginang sa kanya na bahagya pang ikinatalon ng mga empleyadong naroroon. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo kapag nakarating sa chairman itong ginagawa mo sa mga empleyado mo? Muli nitong angil. Kunot noong lumingon si Romnick sa ginang bago siya bumaling kay Marina na walang ibang nagawa kung hindi magbaba ng tingin. Nang maintindihan ang nangyari, isang buntong hiningang pinakawalan niya bago siya humalukwip-kwip sa ginang. Nagsumbong ba sa'yo itong gagang ito? Wala ibang susumbong sa akin, Romnick. Sa katunayan nga, nakita ko lang siya sa labas ng department store niyo na nagmamap. Kahit na walang magsumbong, pupunain ko pa rin iyong ginagawa mo. Nangyari na ito sa'yo nung nakaraang taon. Hindi ka pa rin ba nadadala? Saad nito sa kanya na inismiran niya ng palihim. Paano ka magiging effective na manager sa mga empleyado mo kung ganyan ang ugali mo? Sales lady itong tauhan mo, hindi janitress. Alam mo na ngang mahigpit na bawal iyan ng chairman sa atin noon, nung orientation natin. Tapos gagawin mo pa rin? Hindi ka pa ba nadala sa mga nangyari sa'yo nung nakaraang taon? Baka naman kailangan ko pang ipaalala sa'yo na muntik ka nang matanggal sa kaparehong dahilan. Alam ko na iyan, ma'am. Oo na. Alam kong may mali ako ngayon. Napagdiskitahan ko lang na utusan itong bago namin dahil napaaga siya ng pasok. Sagot ni Romnick bago siya lihim na umismid sa lahat ng naroroon. Ngayon na nga lang pumasok ng maaga iyan eh. Eddie, lulubusin ko na. Kahit na ganon, hindi pa rin iyan sapat na dahilan para ganyanin mo yung mga empleyado mo. Saan ng ginang na hindi na sinagot ni Romnick? Huwag mong hintayin na mismong chairman pa ang makadiskubre ng mga ginagawa mo. Dagdag pa nito bago nito tinalikuran si Romnick at tinapik si Marina bago ito muling naglakad palayo sa department store. Oh, tapos nang palabas, mga chismosa. Singhal ni Romnick sa mga empleyadong nakatingin sa kanila bago siya matalim na bumaling ng tingin kay Marina na walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Isa ka pa. Kung hindi ka ba naman bobo tanga, doon ka pa talaga naglinis. Anong gusto mong mangyari ngayon? Masaya ka na ba? At napansin ka ng ibang manager dito? Paraan mo ba yan para makaganti ka sa akin? Sir, hindi naman po sa ganun. Hindi pala sa ganun pero bakit doon ka naglinis? Singhal ni Romnick habang nakaduro sa gilid ng animong doon ang galing si Marina. Gusto mo bang ipakita sa ibang tao na pinagmamalupitan kita, ha? Sinisira mo ako, no? Kasi nagagalit ka sa akin dahil pinagtitripan kita. Naku, sir. Mali po kayo nang ibinibintang sa akin. Sagot ni Marina sa kanya na animong takot na takot sa maaring gawin na Romnick sa kanya nung mga oras na iyon. Hindi ko naman po intensyon na may makakilala sa akin na naglilinis doon. Sisinungaling ka pa. Sigaw ni Romnick sa kanya dahilan upang mapalingon muli ang lahat ng naroroon. Hindi mo intensyon pero sinadya mo na maglinis sa labas na bobo ka. Ang sabi ko dito ka lang sa loob maglilinis. Wala akong sinabing umabot ka ron sa labas. At ipangalandakan mo sa ibang tao na naglilinis ka doon. Hindi ka talaga nag-iisip. Tatanggalan mo pa ako ng trabaho sa ginagawa mo. Singhal pa ni Romnick bago ito nagmarcha. Nagkulong sa sarili nitong opisina. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang magbaba ng tingin bago siya nagdesisyong
itabi na lang ang timba at magmap sa ginagawa niya. May lungkot sa mga mata niya. Nang pinagpagat, inayos niyang sarili. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang muli siyang lapitan ni Almira. Okay ka lang ba, Marina? Tanong nito na sinadya pang lumapit sa kanya kahit na nag-uumpisa na silang magbukas ng store. Hayaan mo na si Sir Romnick. Ganyan talaga iyan. Ganyan siya sa mga baguhan niyang empleyado. Parang paraan niya iyan para sabihin sa atin na mas lamang siya. Okay ka lang ba? Anito bago bumaling sa kanya. Kahit na nag-aalangan ay walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang bumuntong hininga at tumango sa katrabaho. Malungkot naman siyang tinapik ni Almira sa balikat. 2 minutes. Magbubukas na tayo. Umiti ka na dyan. Baka mawalan ka pa ng customer kapag nakita nilang nakasimangot ka. Sad ni Almira sa kanya dahilan upang napipilitan siyang umiti. Nang iniwan siya ni Almira roon, ay animong bumalik sa kanyang bigat ng lahat. Sa katunayan ay gusto niya na nga sanang mag-resign dahil hindi niya naman inaasahan na ganito pala kahirap makisama sa mga nakatataas sa'yo. Gusto niya nang sumuko pero tuwing umuwi siya at nakikita niyang nahihirapan ang nanay niya sa sakit, doon tila bumabalik ang kagustuhan niyang tiisin na lang ang lahat. Kung may iba pa sanang paraan. Sir, pasensya na po talaga pero hindi ko po kayo mapagbibigyan sa hiling niyo. Malungkot na sad ng isang pharmacist sa lalaking nasa mid-50s na nasa unahan ng linya. Kapag po kasi pinagbigyan ko kayo, parang unfair naman po sa ibang nakapila na kulang ang pera. Dagdag pa nitong paumanhin. Pero ma'am, kailangan po ng asawa ko ng gamot. Muling pakiusap ng matanda. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang bumaling sa relos na suot niya. 10 minuto na lang ay mag-umpisa ng shift niya sa department store. Naroon sila sa loob ng mall. At kung tutuusin ay, pwede niya namang takbuhin ang distansya ng department store na pinapasukan niya. Pero sa tuwing maalala niya ang manager niya, para bang gusto niya nalang maiyak sa gilid. Hindi niya naman pwedeng ipagpabukas ang pagbili ng gamot ng nanay niya dahil unang-una sa lahat, ngayon ang huli nitong inom ng gamot. Sarado na rin ang pharmacy. Kung mamayang gabi pa siya, bibili pagkatapos ng shift niya. At kung hindi man siya makabili ngayon, hindi naman pwedeng ipagpaliban ang gamot ng nanay niya dahil paano na lang kung may mangyari ulit dito. Panibagong gastos na naman ang mangyayari sa oras na hindi siya makabili ng gamot na iinumin nito. Sir, pasensya na po talaga. Ma'am, nagmamakaawa po ako. Muling pakiusap ng matanda na ikinapikit na lang ni Marina. Siya nang susunod sa pila kaya naman, hindi niya naiwasang lihim na magpapadyak sa sahig. Nang hindi na siya makatagalay, nagdesisyon na siyang pumagitna sa dalawa. Pasensya na po pero nagmamadali po kasi ako ngayon. Magkano po bang kulang ni tatay? Tanong ni Marina bago niya inilapag sa counter ang mga gamot na bibili niya para kay Tessie. Isama niyo na lang po sa bill ko. Heto po yung mga gamot na bibilhin ko. Walang ibang nagawang pharmacist kung hindi ang lihim na bumaling ng tingin sa matanda bago siya bumuntong hininga at tuluyan na ngang iniska ng mga gamot na inilapag ni Marina sa counter. 1,000 lahat po, ma'am. Ani ng pharmacist. Heto po. Ha? Gulat na sa ni Marina na bahagya pang nanlaki ang mga mata sa narinig mula sa babae. 1,000 po lahat? Gulat niya pang dagdag habang nakasilip sa 3 piraso ng gamot na bibili niya para kay Tessie. Hindi ba po 50 lang yung 3 nito? 850 po kasi ang kulang sa bayad ni Tatang. Sagot ng babae dahilan upang nagugulat na bumaling ng tingin si Marina sa kawawang matanda. Medyo may katandaan ng lalaki. Gusot-gusot ang polong suot nito na may mga bakas pa ng uling. Kahit na ganitong itsura ng kawawang matanda, ay nakakagulat pa rin. Nawala man lang itong amoy na kalimitang naaamoy sa mga nakikita niyang pulubi sa lansangan. Gusto na nga sanang magdakan ni Marina dahil amoy pabango pa ito. Ngunit sa halip na intindihin pa ang tungkol sa bagay na iyon, ay nagdesisyon na lang si Marina na kalimutan ang lahat ng iyon
may kailangan pa siyang intindihin. At iyon na nga ay ang halaga ng gamot na halos 1,000 ang presyo na kailangan niyang bayaran. Pwede ba siyang umatras sa ginawa niya? Ma'am, magbabayad po ba kayo? Tanong ng pharmacist na nakapagpabalik sa wisyo ni Marina. Gusto niyo po bang i-void na lang yung gamot ni Tatang? Kailangan ng asawa ko ang gamot, Ining. Sabat ng matanda, dahilan upang mapabuntong hininga na lang si Marina. May 4 na araw na siyang nilalagnat. Kami na lang magkasama sa buhay. Kapag nawala siya, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Isama niyo na po sa akin. Sagot ni Marina bago niya binunot ang natitirang 1,000 sa pitaka niya. Mabigat ang katawan ni Marina nung lumabas siya ng pharmacy. Animong nawala sa isip niya na malilate na nga pala siya sa trabaho niya nung mga oras na iyon. Ining, tawag ng matanda sa kanya bago nagmamadali na sumakay sa kanya sa paglalakad. Bakit mo ako tinulungan sa bayarin ko? Dagdag pa nito. Dahil sa tanong ng matanda, ay hindi na naiwasan ni Marina ang bahagyang matawa. Sa paraan kasi ng pagtatanong ng matanda, para bang ito yung mga taong nakikita niya sa social media na kapag tinulungan mo na, tatanungin ka pa kung bakit mo sila tinulungan. Gumagawa po ba kayo ng social experiment? Natutuwang biro ni Marina bago pa birong lumingon sa loob ng mall na animong may hinahanap. May mga kamera na nakaset up sa gilid, no? Ha? Bakas ang paggalito sa mukha ng matanda kaya naman walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang matawa na lang. Nagbibiro lang ako, tay. Aniya na marahang tinanguan ng matanda. Hindi ba po sabi niyo kanina kailangan ng asawa niyo ng gamot? Ang sabi po kasi ng nanay ko, kapag mabuti ka, pagpapalain ka, nakita ko po na kailangan niyo ng tulong kaya tinulungan ko kayo. At saka isa pa po, inilagay ko rin yung sarili ko sa sitwasyon ninyo kanina. Kung mangyari din po sa akin iyon, sana may tumulong din. Mahirap din po kasi kapag walang-wala ka tapos wala pang tutulong sa inyo. Hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako sa kapwa ko. Dagdag ni Marina bago siya ngumiti rito. Sinuklian ng matandang iyon ang ngiti niya bago bumaba ang tingin ng lalaki sa uniforming suot niya. Dito ka pala nagtatrabaho, Iha. Anito. Nang dahil sa narinig ay animong doon lang bumalik sa alaala ni Marina ang lahat. Late na nga pala siya sa trabaho. Nandito siya sa loob ng mall pero nahuli pa rin siya. Ano na lang sasabihin sa kanya ng manager niya pag nagkataon? Late na po ako sa trabaho. Aligagang saad ni Marina bago niya binilisan ng paglalakad. Late na ako sa trabaho ko. Iya, sandali lang. Natutuwa po akong makilala kayo, Tatang. Saad ni Marina bago bumaling sa matanda. Pakisabi po sa asawa niyo, magpagaling siya ah. Aniya pa bago siya kumaripas ng takbo. Walang ibang nagawa ang matanda kung hindi ang matawa na lang habang pinagmamasdan ng dilaga na kumaripas ng takbo. Bakit ngayon ka lang ha? Tanong ni Romnick bago siya lumapit sa kararating lang at hingal na si Marina. Hindi pa man nakakabawi ng hininga si Marina ay sinapok na siya sa ulo ni Romnick dahilan upang mapaupo siya sa sahig nang sandaling ma-out of balance siya. Marina! Sad ng ibang empleyadong naroroon. Sir, tama na po. Bibigyan mo ako ng problema without knowing na ikaw palang problema sa punyeteng lugar na to, Valencia? Angal na Romnick dahilan upang nangingilid ang luha ni Marina na tumingala sa manager. Kapag ikaw ang may kasalanan, ang galing-galing mong magpaawa sa mata ng ibang tao. Ni hindi mo alam kung anong mali mo. Nagkasundo na tayo na hindi ka mahuli sa trabaho mo, hindi ba? Sir, bumili lang pa ako ng gamot para sa... Wala akong pakialam kahit na mag-agaw buhay pa iyang binibilhan mo ng gamot. Basta't ayusin mong trabaho mo rito. Sigaw ni Romnick dahilan upang mapapikit na lang si Marina sa sobrang gulat. Binabayaran ka rito para magtrabaho. Hindi para magliwaliw sa kung saan-saan. Dagdag pa nitong sigaw.
Binalak pa sanang sumugod ni Romnick kay Marina. Ngunit mabuti na lang ay may mga humuli kay Romnick sa gilid upang pakalmahin siya. Hindi kalaunan ay bumalik muli si Romnick sa sarili niyang opisina. Habang si Marina naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang umiyak habang nakaupo sa sahig. Marina, ayos ka lang ba? Tanong ng ibang nakakita sa nangyari. Mabilis na dinaluhan ni Almira si Marina upang makatayo habang ilan naman sa mga empleyadong naroroon ay may ma-concern sa mga mata habang nakatitig kay Marina. Alam mo iyang si Sir Romnick? Makakarma rin iyang taong iyan eh. Angil ng isang lalaki na kasama nila sa trabaho. Anong sabi niya kanina? Wala siyang pakialam kung mag-agaw buhay yung binibilhan mo ng gamot. Ang kapal ng mukha, no? Masama talaga yung ugali niya dati pa. Diyos ko, kung may problema siya sa buhay niya, ihiwalay niya yung trabaho niya. Sagot naman ng isang babae na nakaalalay rin kay Marina nung mga oras na iyon. Baka naman break na sila ng jowa niya. Walang tatagal sa ugali niya kung ganyan siya. Hirit naman ng isa. Sa halip na makinigay, tinulungan na lang ni Almira si Marina sa kinatatayuan niya. Wala namang ibang nagawa si Marina kung hindi ang magpigil ng iyak. Hindi kalaunan ay nagkalasan din sila dahil sa takot na maabutan sila ni Romnick sa ganong sitwasyon. Kahit na ganon ang ugali ng manager nila, hindi naman nila makayang umalis sa trabaho dahil sa panahon ngayon, sobrang hirap makahanap ng trabaho. Swerte pa nga sila dahil kahit na madalas silang pagalitan, ni hindi man lang sila magawang tanggalin ni Romnick sa trabaho nila. Kaya naman kahit nasukang-suka na sila sa ugali nito, tinitiis na lang nila alang-alang sa buhay na meron sila. Marina, tawag ni Almira kay Marina na ngayon ay naghahanda na sa pag-uwi. May mga kasama ito na kasama rin nila sa trabaho at bakas ang tuwa sa mukha ni Almira nang lapitan siya ni Marina. Kakain kami sa Sangyup. Tamang-tama birthday ni Alice. Gusto mo bang sumama? Oo nga Marina, pa-birthday mo na lang sa akin. Sagot ng naggangalang Alice bago ngumiti sa kanya, nagginantihan niya rin naman. Tsaka may 2 buwan ka na sa work mo tapos hindi pa tayo nagkakabanding. Sumama ka na tapos mag-inom din tayo. Pag-aya pa nito. Gusto sanang sumama ni Marina, ngunit nang maalala na wala siyang perang may ambag sa gala na sinasabi nila, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang nakangiti na lang na umiling. Sorry pero hinintay kasi ako ng mama ko. Pagdadahilan niya bago ngumiti kay Alice. Happy birthday na lang sa'yo. Sure ka ba, Marina? Minsan lang naman tayo magkakasama-sama sa shift, oh. Saad naman ni Almira na muling inilingan ni Marina. Pero kung ayaw mo talaga, sige. Hindi ka namin pipilitin. Pero sana next time, sumama ka ha. Dagdag pa niya bago sila umalis na magbabarkada. Ito na sanang tamang panahon upang makipagbanding si Marina sa mga katrabaho niya. Ngunit dahil sa kawalan ng pera, wala siyang ibang magawa kung hindi ang tumanggi na lang muna. Malalim ng gabi ining. Halos mapatalon si Marina sa gulat nang marinig ang boses na iyon. Mabilis siyang bumaling sa gilid niya at halos mapahinga siya ng malalim nang makitang matandang lalaki na tinulungan niya kaninang umaga. Hindi tulad kanina, medyo maaliwalas ng mukha nito ngayon. Animong nabunutan na ito ng tinik sa ginawa niyang pagtulong kanina. Hindi rin tulad kanina, nakasuot na ito ng jacket at hindi na ganun karumi bagay na nakapagpabuntong hininga sa kanya. Muntik na pa akong atakihin sa puso sa inyo, Tay. Biro ni Marina sabay hinga ng malalim, dahilan upang matawa ang matandang lalaki. Ano pong ginagawa niyo rito? Gabi na po, Tay. Hindi pa po ba kayo hinahanap ng asawa ninyo? Nandoon naman ang inaanak ko at nagbabantay siya habang wala ako. Sagot ng matandang lalaki sa kanya bago umayos sa pagkakatayo. Ginabi ka yata ng uwiin eh. Hindi ba't kanina pa dapat ang uwi ng mga empleyadong katulad mo? May pinatapos lang po sa akin yung manager ko. Sagot ni Marina bago siya malungkot ng ngumiti na napansin naman ng matandang kausap niya.
Napagalitan niya po kasi ako kaninang umaga. Kaya po kailangan kong bumawi. Pinagbantaan niya rin po kasi ako na tatanggalin sa trabaho kapag hindi ko po siya sinunod sa mga utos niya. Kaya kahit na medyo late na akong makauwi, ayos lang. Hindi rin po kasi ako pwedeng matanggal sa trabaho lalo na at may magulang pa akong umaasa sa akin. Sagot ni Marina bago siya ngumiti sa matanda. Napapasobra po yata yung kwento ko. Muna na po ako. Medyo malayo pa po yung lalakarin ko eh. Saan ka ba nakatira? Kuryosong tanong ng matanda na ipinagkibit balikat niya. Masyado nang malalim ang gabi, Iha. Baka may humarang sa iyo sa daan kung maglalakad ka. Bakit hindi ka nalang pumara ng tricycle? Wala na po kasi akong pera eh. Wala na po akong budget para mamasahe pa. Tanging sagot na lang ni Marina bago siya nagpaalam sa matanda at tuluyan na ngang naglakad palayo. Walang ibang nagawa si Romulo kung hindi ang mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang dalaga na maglakad palayo. Isang iling ang iginawad niya sa sarili bago siya bumuntong hininga at agad na binunot ang cellphone sa bulsa para tumawag sa isang numero. Boss, sagot ng nasa kabilang linya. May kailangan po ba kayo? May papagawa lang ako. Saad ni Romulo habang mariing nakatitig sa dalaga. Sa kabilang banda, hingal na si Marina nung mga oras na iyon. Hindi niya na alam kung ilang minuto na siyang naglalakad. Ang alam niya lang ay kung titigil pa siya sa paglalakad, baka abutin pa siya nito ng madaling araw. Hindi naman siya pwede dito na lang sa kalsada matulog dahil baka kung ano pang mangyari sa kanya. Bakit pa kasi ako tumulong? Saad ni Marina habang hinahampas ng mahina ang ulo. Dahil sa ginawa mo, 1 linggo ka maglalakad papasok at pauwi, Marina. Dagdag pa niya. Nawala lang ang pagkakakunot noon niya nang sandaling pumaradang isang puting van sa gilid niya. Ganun na lang ang gulat niya nang bumukas ang pinto ng van at iniluwan nito ang hindi bababa. Sa 5 lalaki, lahat ng ito ay nakasuot ng itim. Bagamat hindi nakatago ang mukha ay nakikita ni Marina na kung anong kahantungan niya sa mga kamay ng mga lalaking iyon kung hindi pa siya manlalaban. Bahagyang nakaramdam ng takot si Marina, lalo na nang sandaling palibutan siya ng mga ito at persang isinakay sa van na bahagya niya pang ikinatili. Huwag kang ang sumigaw. Angil ang isa na nakahawak sa braso niya. Nakakarindi na iyang boses mo ah. Paano hindi ako sisigaw? Ano bang kailangan niyo sa akin? Wala akong pera. Kaya't kalkalin niyo pa itong wallet at bag ko. Wala kayong mahagilap na pera dyan. Aligagang saan ni Marina, kasabay ng paghampas ng bag niya sa lalaking nasa gilid. Nakakailan ka na ah. Reklamo ng nahambas niya na inismira niya na lang. Eh kung sumama ka na lang kaya ng maayos. Bakit sa inyo ba ako dadalhin ha? Muling sigaw ni Marina, digilan upang mapatakip pa sa tenga ang mga lalaking kasama niya sa loob. Sa inyo ako dadalhin? Hindi niyo sasabihin? Sisigaw ako. Iuwi ka! Sigaw ng nagmamaneho, dahilan upang kunot noong mapabaling ng tingin si Marina sa lalaking nagsalita. Ngayon kung hindi mo sasabihin at ituturo kung saan ang bahay mo, magtatagal tayo rito. Banta pa nito. Sa huli, kahit na naguguluhan ay walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang ituro ang kanto malapit sa kubo nila. Hindi niya pwedeng pagkatiwala ng mga lalaki, kaya naman mas pinili niya na lang na dito na magpababa. Kunuto niyang kinuha sa lalaki nasa gilid niya ang bag na ibinato niya sa mukha nito kanina bago siya bumaling sa lalaking bumubunot ng pera sa pitaka nito. Ano to? Tanong ni Marina ng sandaling kuhain niyang 2,000 inabot ng hindi kilalang lalaki. Ano to? Hindi niyo ako hold upin? May mga pera kami ate. Sagot ng isa na muling ipinagtaka ni Marina. Gamitin mo yung pera na iyan para bukas mamasahe ka. Singal ng isa pa dahilan upang sarkastikong mapalingon si Marina sa kanya. Sarap-sarap ng tulog ko. Gigisingin lang ako para maghatid ng
Ungrateful na babae. Ni hindi mo lang magpasalamat. Bubulong-bulong pa nitong Saad bago nito tuluyang sinarado ang pintuan ng van. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang magtaas ng kilay habang nakatingin sa 2,000. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Aminin niya man o sa hindi ay nakaramdam siya ng takot nung una. Pero ang takot na iyon ay hindi rin naman nagtagal nang marinig niyang reklamo ng malalaking iyon. Prank ba iyon? Tanong ni Marina habang naglalakad papasok ng trabaho. Kagabi ay magdamag siyang gising sa kakaisip sa nangyari. Hindi niya nga nagawang matulog dahil animong paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya lahat ng mga nangyari kagabi. Hindi niya alam kung prank lang ba iyon o ano. Halata kasi sa mukha ng malalaking iyon na hindi nila ginusto ang ginawa sa kanya. Kaya naman hindi niya matukoy kung prank nga lang ba talaga iyon o utos ng kung sino. Kung utos man iyon, sino naman kaya ang mag-uutos ng ganun para lokohin siya at bigyan ng pera? Palimos po. Sad ng matanda na nakaupo sa gutter. Halos mapatalon sa gulat si Marina nang sagiin nito ang binti niya ng lata. Mas lalo lang din siyang nagulat nang muling makitang matandang iyon. Tila ba inaasahan rin ng matandang pulubi ang reaksyon niya, kaya naman hindi nagtaka si Marina nang tumawang matanda nang magkasalubong ang tingin nilang dalawa. Tay? Kaya na naman po? Gulat na tanong ni Marina. Hindi tulad kagabi, tagpi-tagpi na naman ang long sleeve na checkered polo na suot nito. Mas lalo lang din siyang dumungis ngayon kumpara nung una at pangalawa niyang kita rito. Bagay na mas lalong nagpakunot sa noo ni Marina. Ano pong ginagawa niyo rito? Kunot noong tanong ni Marina bago niya inalalayan ang matandang pulubi na tumayo sa kinaupuan nitong karton kanina. Bakit po kayo nandito? Ang akala ko po ba? Namamalimos iya. Sagot ng matanda sa kanya na ikinakunot muli ng noo ni Marina. Kailangan ko makalikom ng pera para sa gamot ng asawa ko eh. Hindi po ba bumili tayo kahapon ng gamot niya? Kunot nung tanong ni Marina. Panis na ngumiti si Romulo dahil sa narinig. Hindi niya sukat akalain na kukwestiyonin pa iyon ng dalaga. Para sa susunod na buwan. Sagot niya na lang na animong hindi pa bumenta kay Marina nung mga oras na iyon. Alam mo naman, mahirap kumita ng pera ngayon. Hindi ko na kayang magtrabaho eh. Pero kung akong tatanungin, kung sakali mang may tumanggap pa sa akin sa edad ko, magtatrabaho na lang ako. Wala kasi akong anak kaya wala rin kaming ibang aasahan ng asawa ko. Kung hindi ang sarili lang namin. Ngayong matatanda na kami. Walang mag-aalaga sa amin. Nabanggit niyo po kahapon na may inaanak kayo. Hindi po ba kayo inaalagaan nun? May trabaho siya, iha. Gustuhin ko mang humingi ng tulong sa kanya. Hindi ko rin naman magawa dahil natatakot ako na masumbatan sa huli. Madamdamin nitong sagot na marahang ikinanguso at ikinatango ni Marina. Ultimong pagkain namin. Hindi ko magawang maibigay sa asawa ko. Ganun po siguro talaga ang buhay, tay. Minsan, mahirap ding humingi ng tulong lalo na kung may sumbat sa huli. At the end of the day, wala rin naman tayong ibang aasahan kung hindi ang mga sarili lang natin. Mahinang saan ni Marina. Kumain na po ba kayo, tay? Muli niyang tanong. Hindi niya alam kung siyan ba ang tumunog dahil sa gutom o ang siya ng matanda. Basta't ang alam lang sa sarili ni Marina ng maoras na iyon, kailangan niyang gumawa ng paraan upang matulungan ang matandang lalaki. Hindi pa nga eh. Madamdamin nitong Saad. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang mapatingin sa latang hawak ni Romulo. May nakita siyang 20 roon, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindang kuhanin iyon at ipalitang 1,000 binigay sa kanya ng misteryosong lalaki kagabi. Ano to, iha? Gulat na tanong ng matandang lalaki bago niya kinuhang 1,000. Ibibigay mo sa akin to? Nang makitang gulat sa mata ng matandang lalaki ay bahagya pang natawa si Marina bago siya nagdesisyong tumango sa katanungan ng matanda. Idagdag mo po yan sa pambili niya ng gamot. Kumain na rin po kayo.
at mahirap kumilos ng walang laman ng sikmura. Saad ni Marina bago siya nagdesisyong magpaalam sa matanda at tumuli na nga sa paglalakad. Hindi maintindihan ni Romulo kung bakit ngunit tila ba lumambot ang puso niya dahil sa ugaling ipinapakita ni Marina sa kanya na kahit hindi pa man siya nito lubos na kilala ay buong puso pa rin siya nitong tinutulungan kahit na alam niyang sariling pera at pinakatatagong pera ni Marina ang ginagamit niya para lang maibigay sa kanya. Gusto niyang suklian ang dalaga pero sa paanong paraan naman? Ayusin mong trabaho mo. Halos mapatalon ang lahat ng empleyado roon nang sandaling ibato ni Romnick ang branded na tsinelas sa mismong mukha ni Marina na ikinapikit naman ito. Hindi niya alam kung bakit lagi siya nitong pinagdidiskitahan. Kayong ginagawa niya naman ng maayos ang lahat ng mga utos nito sa kanya. Ilang beses niya ring gustong ireklamong manager niya ng mga pananakit at mismong mga katrabaho niya na nagsasabi sa kanya na ireklamo ito. Ngunit hindi niya mawari sa sarili niya kung ano pa nga bang pumipigil sa kanya para gawin iyon. Masama si Romnick sa totoo lang at alam iyon ng lahat. Hindi lang nila makayanang gumawa ng hakbang dahil hindi nila alam kung saan magsisimula. Sir, pasensya na po talaga. Puro ka pasensya. Hindi mo naman magawang ayusin ang trabaho mo. Singhal ni Romnick kay Marina na ikinababa niya ng tingin. Nanggigigil na lumapit ang manager kanina. Gusto niya mang saktan si Marina. Ay hindi niya rin naman magawa dahil sa maraming nakamasid sa kanila ng mga oras na iyon. Itong tatandaan mo, Marina. Sa oras na magkamali ka pa ulit, maliit man iyan o malaki, itaga mo sa bato. Tatanggalin kita kahit na magmamakaawa ka pa. Naiintindihan mo ba? Sir, naiintindihan mo ba? Sigaw ni Romnick sa kanya. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang maluha-luha na lang na mapatango sa sinabi ni Romnick. Hindi kalaunan ay isang ismid ang ginawa ni Romnick sa kanya bago ito muling tumalikod at nagkulong sa opisina nito. Marina, ayos ka lang ba? Tanong ni Almira nang muli silang lumapit sa umiiyak na dalaga. Alam mo Marina, hindi na ako makapagtimpi sa manager na iyan. Gusto mo samahan kita? Sasamahan ka namin na magreklamo sa office para mabigyan ng leksyon niyang impacta na iyan. Oo nga Marina, hindi na tama yung ginagawa niya sa'yo. Sabat ni Alice na kasama nila sa duty ng mga oras na iyon. Pwede mo na siyang kasuhan sa ginagawa niya sa'yo eh. Kapag nagreklamo ako, matatanggal ako sa trabaho. Sagot ni Marina dahilan upang magtinginan sila Almira. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Ako na lang inaasahan ng nanay ko eh. Paano ka ba ginawa niya yung bantay niya sa akin? Saan ako pupulutin? Dagdag pa niya. Paano yan? Tatanggapin mo na lang lahat ng pang-aalipusta ng gaga na iyon? Tanong ni Almira na hindi niya nakinibo. Tama naman siguro ang desisyon niya na hayaan si Romnick, hindi ba? Kung magiging kapalit ng pagrereklamo niya ang trabahong meron siya, saan siya kukuha ng pera para sa nanay niya? Ano na lang ang mangyayari sa kanila ng nanay niya pag nagkataon? Sir, magandang umaga po. Saad ng sekretarya niya nang sandaling buksan nitong pintuan patungo sa opisina niya. May natanggap na naman po akong reklamo rito sa Step Up Boutique. Ang sabi po ng nagrereklamo na empleyado roon, palagi po raw silang inaalipusta ng manager nila. Saan nito habang nakatingin sa papel na dala niya bago siya bumaling kay Romulo. Ano po bang solusyon natin sir para mahuli itong manager na ito? Halos isang taon na po siyang inarereklamo rito sa opisina natin. Ni hindi man lang din natin magawang paraanan ng ibang nakaupo sa pwesto. Ako nang bahala dyan, Iha. Basta't gawin mo lang lahat ng ipinapagawa ko sa'yo. Sagot ni Romulo bago niya ibinaba ang diaryong binabasa niya at nakipagpalitan ng tingin sa sekretarya niyang walang ibang nagawa kung hindi ang tumango at bumuntong hininga sa kanya. Pagod na pagod si Marina sa trabaho niya. Sa katunayan nga ay gusto niya na talagang mag-resign
Kung aalis naman siya sa trabaho niya, paano naman ang gastusin nila sa bahay? At ang gastos nila para sa gamot ng nanay niya? Ano na lang ang mangyayari sa kanila oras na umalis siya at hindi kaagad siya makahanap ng trabahong papasukan niya? Hay nako, sira na naman ang araw ko. Angel ni Romnick bago siya umismid at nagdadabog na nagtungo sa opisina niya. Nitong mga nakaraang linggo ay napapadalas ang pagpaparinig sa kanya ni Romnick na kahit wala naman siyang ginagawa na pwedeng ikainit ng ulo nito, patuloy pa rin ito sa pagpaparinig sa kanya. Akala niya talaga araw niya na lang ang nasisira eh. Saad ni Almira bago siya umirap, nanginitian na lang ni Marina. Nga pala Marina, meron tayong stock ng mga lumang tsinelas sa stockroom. Kung gusto mong kumuha, pwede naman. Ang sabi kasi nila Alfred, pwede naman daw tayong kumuha. Huwag mo lang ipapakita doon sa manager natin. At baka, pagbintangan pa tayo na ninakaw iyon. Alam mo naman iyon, gagawa't gagawa ng paraan para mapatalsik tayo rito. Hari-harian kasi wala namang trono. Saad niya pa bago ito nagpaalam na umalis. Nang dahil sa narinig, kahit napapaano ay nakaramdam naman ng tuwa si Marina nung mga oras na iyon. May ngiti pa sa labi niya habang namimili ng mga tsinelas na sinasabi ni Almira. Ang sabi sa kanya ng ibang sales lady na naroroon, pwede naman daw siyang kumuha ng isa dahil ganun ang patakaran nila sa department store nung una pa lang. Nandito ka rin para sa tsinelas? Tanong ng isang sales lady na marahan niyang tinanguan. Alam mo naman yung patakaran dito, di ba? Nang dahil sa narinig ay, bahagya pang kumunot ang noo ni Marina nung mga oras na iyon. Patakaran? Buong pagtataka niyang tanong. Isang buntong hiningang pinakawala ng sales lady bago siya lumapit at bumulong kay Marina. Itagos impacta. Sad nito na ikinahinga na lang ng malalim ni Marina nang makuha ang sinasabi nito. Itago mo kay si Romnick. Alam mo kasi kami rito kapag may bigay ng ganito. Talagang itinatago namin sa kanya. Kasi nangyari na to dati. Swerte mo kapag di kanya nahuli tsaka naiuwi mo ng pasekreto sa bahay yung ibinibigay mismo ng store. Pero sa oras na mahuli ka, nga. Lahat halos naman ng manager na dumaan sa amin, wala namang problema kapag may mga pag-giveaway na ganyan. Si Sir Romnick lang naman ang gumagawa ng mapag-uusapan kapag nahuli ka niya. Alam mo kung bakit ko nasasabi iyan? Kasi nangyari ni iyan dati. Better itago mo na lang ng maayos ha. Hindi kanya makikita. O kaya naman, isalisi mo sa plastic at idiretso mo sa labas ng mall para kapag uwian, makuha mo pa. Payo nito sa kanya. Hindi ba bawal iyon? Tanong ni Marina na ikinailing ng sales lady. Hindi ba't parang pagnanakaw na iyon? Hindi naman dahil ginagawa na namin dati iyan kapag may pag-giveaway mismo ang store. Huwag kang mag-alala dahil alam ng may-ari ng store iyan. Ipakita mo na lang sa security guard yung pulang card para kapag hinarang ka, hindi ka nakukwestiyonin. Dagdag pa nito bago siya nito tinapik sa balikat at nagmamadali ng lumabas ng stockroom. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang bumuntong hininga na lang bago siya nagdesisyong maghanap ng dalawang tsinelas na maaari niyang iuwi. Nasa kaligitnaan siya ng paghanap ng sandaling bumukas ang pinto ng stockroom. Sa takot na baka si Romnick iyon, nagmamadali siyang nagtago sa gilid hanggang sa tuluyan na ngang nawala ang anino ng kung sino mang pumasok sa loob. Anong gagawin mo? Tanong ni Romnick, dahilan upang bahagya pang mapatalon si Marina. Naroon siya ngayon sa labas ng store. Naroon sa malaking plastic ang mga tsinelas na nakuha niya sa stockroom. Upang hindi mapansin ay, isinilid niya ito sa mga plastic at tinabunan ng mga basura. Sinundan ng tingin ni Romnick ang plastic ng mga basurang dala niya, kaya naman walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang itago yon sa likuran niya. Anong itinatago mo dyan, ha? Tanong ni Romnick bago siya lumapit sa dalaga at sa pilitang hinablot ang plastic ng basura na hawak ni Marina. Anong gagawin mo rito, ha? Magtatapon lang po ako ng basura. Nautusan lang ako ni...
Almira na magtapon ng basura. Sagot ni Marina sa kanya. Kunot nung binitaw ni Romnick ang plastic bago siya tumalikod sa dalaga at naglakad palayo. Kahit na nakakaramdam ng takot ay, nagpatuloy pa rin si Marina sa gagawin niya. Ang sabi ng iba niyang katrabaho ay, mayroon daw silang lugar na pinagtataguan ng mga kinuha nila. Niisip niya na, doon na lang itago ang tsinelas na kinuha niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang nag-aatubiling magtungo sa likuran ng mall. Mabilis ding bumagang paglalakad niya, lalo na nang makita niya ang matandang pulubi na ngayon ay abala sa pangunguha ng mga bote sa basurahan, kung saan niya sana itatago ang mga tsinelas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba parang kinurot ang puso niya sa nasaksihan, lalo na nang makita niya kung paanong naging abalang matanda sa paghalugog ng mga natirang pagkain sa plastic bag na naroroon. Tay? Tawag ni Marina dahilan upang lumingon sa kanyang matanda. Ano mong hindi man lang ito nagulat na nasaksihan siya ni Marina sa ganong sitwasyon, kaya naman walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang magtaas ng kilay, lalo na nang sandaling nginitian siya ng matanda. Ano pong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Marina bago niya ito nilapitan. Diyan po kayo humahanap ng pagkain? Wala na kasi akong ibang pagpipilian, Iha. Wala na akong maipakain sa asawa ko. Kailangan niyang kumain eh. Pero wala naman akong maibigay na pagkain sa kanya. Nako, makakahanap po kayo ng sakit dyan. Sagot ni Marina bago siya umiling. At agad na bumunot ang pera na ibinigay niya kay Romulo. Last money ko na po iyan. Pero ibibigay ko na sa inyo. Mukhang mas kailangan niyo pa po ito eh. Saad ni Marina bago aksidenteng bumaba ang mga mata niya sa paa ng matanda. Ganun na lang ang pagkadismaya niya na makita niyang walang suot na tsinelas ang matanda. Kaya naman isang buntong hiningang pinakawalan niya bago siya umupo at hinalugog ang plastik ng basura na dala niya. Ang akala ko ba may makukuhang sakit sa basurahan, Iya? Malinis po na basura ito. At saka, ginamit ko lang po ito para itago to. Sagot ni Marina sa kanya bago niya inilabas ang tsinelas na nakuha niya sa stockroom. Huwag niyo pa akong pagbibintangan na ninakaw ko sa store iyan, ha? Ang sabi po kasi nila, free lang ito. Nilagay ko lang ito sa plastic para itago sa manager namin. Yung manager po kasi namin, gumagawa lang ng butas para matanggal kami sa trabaho, kaya kahit na free ito, kailangan pa rin itago sa kanya. Paliwanag ni Marina. Walang ibang nagawa si Romulo, kung hindang pagmasdan si Marina. Naisuot mismo ang tsinelas, sa mga paa niyang puro lupa at uling. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba may humahaplos sa puso niya sa ginawa ng dalaga. Pakiramdam niya ay deserve ng dalaga kung anumang naghintay sa kanya sa oras na mahuli nilang manager na tinutukoy ng sekretarya niya nung nakaraan. Aminin man niya o sa hindi ay, nandirito siya sa ganitong sitwasyon sa kagustuhang muling manager na tinutukoy nila. Hindi alam ni Romulo kung paanong napunta si Marina sa ganitong sitwasyon. Basta't ang alam niya lang, isa si Marina sa magiging instrumento niya para lang mahuli ang manager na nagpapabagsak sa negosyo nila ng inaanak niya. Sa susunod po, huwag kayong aalis ng nakapaa, ha? Marami pong sakit ang nakukuha sa ganyan. Saad ni Marina bago tumayo at ngumiti sa matanda. Sinasabi ko na nga ba? Sigaw ng kung sino dahilan upang bahagya pa silang mapatalon sa gulat. Mabilis na namutla si Marina bago bumaling sa likuran niya, kung saan niya narinig ang boses, habang si Romulo naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang seryoso lang na binalingan ng tingin ang lalaking naglalakad patungo sa kanya. May makasama itong pulis, bagay na mas lalong nagpataas sa kilay niya. Tamang nasa isip ko na sundan at painan ka. Alam pong lalabas din ang tunay mong ugali, Marina. Sigaw ni Romnick habang matalim na nakatitig sa dalaga ngayon ay namumutla na habang papalit-palit ang tingin niya sa manager na nasa harap niya at sa mga pulis na kasama nito. Ito na lang ba talagang magagawa mo? Ang magnakaw? Sir, hindi pa ako nagnanakaw. Anong tawag mo dyan? Singhal ni Romnick
habang nakaduro sa tsinelas na suot ni Romulo nung mga oras na iyon. Hindi ba pagnanakaw yan? Gamit ng store. Ni hindi mo nga binabayaran tapos iuwi mo? At talagang itinatago mo pa sa basurahan, ha? Dagdag pa ni Romnick bago niya hinablot ang mga plastic na nasa gilid ni Marina. Ito pa lang. Sapat ng ebidensya para pagbintangan ka. Hulihin niyo iyan, sir. Utos niya sa mga pulis na agad namang sinunod ang mga ito. Sir, please, wala pa akong kasalanan. Kahit itanong niyo po sa mga kasama ko sa trabaho. Sila pong nagsabi sa akin na okay lang tong iuwi. Exist daw ito ng store kaya... At nagpaniwala ka naman sa mga hunghang na iyon? Taas kilay na tanong ni Romnick dahilan upang lumaylay ang mga balikat ni Marina ng mga oras na iyon dahil sa dismaya. Hindi mo ba alam? Ginamit ko lang sila. Pinainan ka lang nila. Hindi mo ba makuha iyon? Ginamit ko sila para mahuli ka. At talagang sumunod ka naman sa kanila. Saan ka nakakita ng ganung patakaran sa isang negosyo? Taas kilay nitong paliwanag bago ngumiti kay Marina na sa halip na magsalita ay nanginginig na lang, nananahimik. Ikulong niyo iyang magnanakaw diyan, sir. Sir, maawa po kayo. May nanay po akong umaasa sa akin. Pakiusap ni Marina bago bumaling sa mga pulis na ngayon ay nakawak sa mga kamay niya. Wala pa akong ninakaw. Set up lang ito. Please, Sir Romnick, wala pa akong kasalanan. Hindi pa ako nagnakaw. Mali po kayo ng pagkakaintindi. Huling-huli ka na mismo ng mga otoridad. Wala ka nang kawala. Mabubulok ka sa kulungan yan. Sir, baka naman po pwede pang pakiusapan. Sabat ni Romulo dahilan upang mapabaling sa kanyang mga matatalim na mata ni Romnick nung mga oras na iyon. Wala naman po talagang kasalanan itong si Marina. Gusto niya lang pong makatulog sa akin dahil wala akong tsinelas. Bakit nga ba wala kang tsinelas? Reklamo ni Romnick bago siya matapang na humalukip-kip sa harapan ni Romulo na hindi man lang nagpatinag sa mga mapanghusga niyang mga mata. Sa bagay, pulubi ka nga pala. Alam mo, dapat kasama kang hinuhuli dahil kasabot ka rin ng babaeng ito. Dapat sa inyo kinukulong at nang mabawasan itong mga peste rito sa Pilipinas. Isa kayo nagpapabagsak sa bansa. Dapat sa inyo tinatapon sa isla. Anito, bago sila nito tinalikuran. Hindi rin nagtagalay, muli itong bumaling kay Maria na ngayon ay nagsisimula na ring umiyak. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Tanggal ka na, Marina. Ngingisi-ngisi nitong dagdag bago sila nito iniwan sa mga pulis. Kuya, sumama na lang po kayo sa amin ng matiwasay para wala ng gulo. Saad ng isang pulis bago nila pinusasan ang dalawa. Habang nasa kotse ay walang ibang nagawa si Marina kung hindang umiyak ng umiyak. Habang si Romulo naman ay tahimik lang na nakatitig sa bintana at animong malalim ang iniisip ng mga oras na iyon. Ito pa lang talaga ang klase ng tao na paulit-ulit na narereklamo sa opisina at wala man lang ginagawang mga nasa taas para paalisin ang taong iyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari kay mama kapag nakulong ako. Ako na lang inaasahan ng nanay ko, tay. Saad ni Marina habang patuloy sa pag-iyak na ikinabuntong hininga na lang ni Romulo nung mga oras na iyon. Pasado hating gabi na nun, nang yakapin ni Marina ang sarili niya habang nakakulong siya sa loob ng selda. Hindi niya na mabilang kung ilang oras na siyang nakakulong doon. Hindi niya rin alam kung saan dinala ng mga pulis ang matandang lalaki na binigyan niya ng tsinelas kanina. Kahit na ganun ang nangyari, hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagsisisi na tulungan ng matandang pulubi. Sa halip din na magsisi ay animong naawa pa siya sa matanda dahil ang totoo, gusto niya talaga itong tulungan. Wala din naman siyang intensyon na isamang ikulong at idamay ang matanda sa kasalanang ginawa niya. Nakakainis. Mahina niyang saad sa sarili bago siya yumuko sa mga tuhod niya. Gising, Miss Valencia.
Saad ng pulis nang sandaling pumunta ito sa harapan ng selda upang buksan ang padlock nito. Laya ka na. May nagpiyansa sa'yo kaya pwede ka nang umuwi. Dagdag pa nito. Sinamahan siya ng pulis sa labas at ganun na lang ang pangingilid ng luha niya nang makita niya roon si Tessie at si Jelly. Nang sandaling bumaling si Jelly sa direksyon niya, hindi na ito napigilan na umiyak at tumakbo palapit sa kanya upang yakapin siya na ikinangilid na rin ng luha ni Marina noong mga oras na yon. Kumusta ka? Ano bang nangyari sa'yo? At bakit ka nila ikinulong dito? Naiiyak na tanong ni Jelly habang si Tessie naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin habang nanatili pa rin nakaupo sa wheelchair nito. Sinaktan ka ba nila, Marina? Isang iling ang ginawa ni Marina bago siya umiling at nagpeke ng ngiti sa kaibigan. Umuwi na tayo, Jelly, Mama. Mahinang saad ni Marina. Tatalikod na sana si Marina upang hawakan ang wheelchair ni Tessie, ngunit bago niya pa man magawa iyon, ay nagsalita na si Jelly. Sino bang nagpakulong sa kaibigan ko? Tanong ni Jelly dahilan upang balingan siya ng pulis. Yung manager nila. Sagot ng pulis sa kanya. Gusto mo samahan kita sa kanya? Hindi po, nagtatanong lang po ako. Sagot ni Jelly bago sila umalis sa presento. Napagbintangan ka lang talagang magnanakaw? Ano ba kasing ginawa mo, Marina? Hindi ka naman magnanakaw eh. Ganyan ba talaga manager na iyan sa trabaho mo? Yan ba yung palagi mong ikwento na sinisiraan ka? Huwag na natin siyang pag-usapan, Jelly. Hindi na rin naman importante iyon dahil wala na akong trabahong babalikan. Ano? Gulat na tanong ni Jelly bago tila nagbagong timpla ng mukha niya nung mga oras na iyon. Ang galit na naramdaman niya para sa nagpakulong sa kaibigan niya ay unti-unting napalitan ng awa para kay Marina. Eh di ba? Doon lang kayo umaasa ng pambili ng gamot ni Tita? Paano na kung wala ka ng trabahong babalikan? Hindi ko alam. Siguro maghanap na lang ako ng trabaho dyan sa palengke. Hindi na ako papasok sa ganong klase ng trabaho. At medyo mahirap pala. At saka isa pa, baka maulit na naman tong nangyari sa akin. Baka nga naibalita sa kung saan-saan yung nangyari sa akin. Baka wala na ring tumanggap sa akin pag nagkataon. Sagot ni Marina sa kanya bago siya lumingon kay Jelly. Salamat nga pala sa tulong, Jelly ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakalaya. Baka nga sa presento na ako magpalipas ng gabi kung hindi ka lang dumating. Ako? Gulat na tanong ni Jelly habang patuloy sila sa paglalakad. Bakit naman ako? Ano namang nagawa ko? Ikaw nagpiyansa sa akin, di ba? Kaya ako nakalaya ngayon? Sagot ni Marina sa kanya bago sila tumigil sa paglalakad. Kitang-kita ni Marina kung paanong nangunot ang noon ni Jelly nung mga oras na iyon. Animong wala man lang itong kaalam-alam sa mga sinasabi niya. Ikaw yung nagbayad ng pera para makalaya ako. Wala akong 20 mil na hawak, Marina. Ni wala nga akong pambili ng sunscreen. Pangpiyansa pa kaya? Tanong ni Jelly sa kanya, dahilan upang bahagya pang tumaas ang kilay ni Marina nung mga oras na iyon. Nagpunta kami ni Tita Tessie roon kanina para sana bisitahin ka lang. Pero ang sabi ng pulis na nakausap namin, hindi ka na kailangang bisitahin dahil uuwi ka na. Ang sabi lang nila may nagpiyansa na sa'yo. Hindi ko na sila naitanong kung sino kasi. Para saan pa kung makakalaya ka na rin naman? Paliwanag ni Jelly. Walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang matahimik na lang. Sino naman ang maglalakas loob na piyansahan siya ng ganun kalaking pera? At ang isa pa, wala naman siyang ibang kilalang mayaman na pwedeng tumulong sa kanya. Hindi naman siya tutulungan nila Almira dahil silang dahilan kung bakit siya nakulong. Hindi rin naman siya papalabasin ni Romnick dahil alam niyang galit ito sa kanya. At ito nga mismong nagpakulong sa kanya. Kalimutan mo na siguro. Saad ni Marina bago siya nagbatuloy sa pagbibigay ng resume sa mga maliliit na tindahan sa palengke. Dahil nga kumalat sa lugar na iyon ang tungkol sa pambibintang sa kanya sa mall. Tila ba nahirapan siya sa paghahanap ng trabaho sa mga sumunod na araw
Kung nung una naghanap siya ng nare-request pa ng mga ito na makausap siya sa personal para sa second interview. Ngayon naman ay tinitingnan lang siya nito sa mukha. Swerte pa kung tatanggapin ng mga itong resume niya. Ang ilan sa mga napagbigyan niya ng papel ay animong hinuhusgahan pa siya dahil sa kumalat na balita sa lugar nila. Base sa mga mata ng mga taong iyon, natitiyak ni Marina na hindi siya tatanggapin ng mga ito, kaya naman wala siyang ibang nagagawa kung hindang umalis na lang. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo ay wala pa rin siyang nahanap na trabaho, bagay na nagpapalungkot sa kanya. Sa kabilang banda naman, aayusin mo ang trabaho mo o gusto mong matulad sa magnanakaw na si Marina? Singhal ni Romnick kay Almira na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindang magbaba ng tingin. Alam ko kaibigan mo iyon, di ba? Baka gusto mong sumunod sa yapak niya para magsama na kayo sa kulungan. Dagdag pa nitong utas. Nawala lang ang atensyon ni Romnick doon nang matanawan niya ang matandang pumasok sa loob ng store. May 2 linggo pa lang nakalilipas, kaya naman natitiyak niyang hindi siya nagkakamali nang mamukha niyang matandang pumasok. Nakasuot ito ng business attire, kaya naman hindi niya naiwasang mapangisi bago lapitan ang matandang lalaki. Ang taray ah! Ang aga ng Christmas party natin ah! Christmas party ba o baka may a-attendan kayong prom sa edad nyo? Natatawang saan ni Romnick bago siya humalukip-kip sa matandang abala sa paniningin sa kabuuan ng store. Anong hinahanap mo, tatang? Mananakaw mo? Hindi uso ritong bakya ha. Baka bakyang hinahanap mo. Doon ka makakakita ng bakya sa palengke. Wala rito nun. Naghanap lang ako ng tsinelas na pwede kong may hampas sa matigas na konkreto. Sagot ni Romulo sa kanya. Alam ko meron kayo rito nun. Bakit dito ka naghahanap? May pambayad ka ba? Natatawang tanong ni Romnick sa kanya. Umalis ka na bago pa man ako tumawag ng tanod. Nakakaladkad sa'yo palabas. May importante kaming panauhin. Nabibisita rito sa store namin. Pupunta rito para bumisita ang chairman. Alam mo ba kung ano ang chairman? O baka naman, kailangan ko pang ipaliwanag sa'yo kung ano iyon. Pang-insulto pa ni Romnick na hindi naman ikinabago ng tingin ni Romulo sa kanya. Ang chairman kasi ay, hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin kung anong trabaho ko. Putol ni Romulo sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Romnick sa narinig, ngunit hindi rin iyon nagtagal nang bahagya siyang natawa sa narinig. Hindi ba't ang trabaho mo ay mamulubi at maghanap ng kakainin sa basurahan? Anong sinasabi mong trabaho ka dyan? Tanong ni Romnick sa kanya na may halong pang-iinsulto. Masyadong mataas rin ang pangarap mo no? Delusional ka ba, Tang? Romnick. Tawag ng isang boses dahilan upang hingising-ngising bumaling si Romnick sa babaeng manager na ngayon ay nanlalaki ang mga matang lumingon sa kanya. Rom. Chairman. Bati nito ng mamukha ng lalaki. Unti-unti ay ang mga mata ni Romnick nung mga oras na iyon. Lalo nang pumasok ang maraming bodyguards sa loob ng department store. Hindi kalaunan ay pumesto ito sa likod ng matanda. At magkakasunod na yumuko bagay na ikinaangat ang kilay ni Romnick nung mga oras na iyon. Mas lalo lamang siyang nangilabot at nakaramdam ng takot ng sandaling. Maging ang kasama niyang manager ay yumuko sa matandang lalaki. Magandang umaga po, Chairman. Hindi po nasabi sa akin ng mga empleyado ko na ngayon ang dating niyo kaya di ako nakapaghanda. Paliwanag ng babaeng manager dahilan upang ngumiti si Romulo sa kanya. Heto nga po pala si Romnick, sir. Siya po yung manager na madalas kong ikwento sa inyo dati. Melissa, nagbibiro ka ba? Natatawang tanong ni Romnick bago bumaling sa babaeng manager na nasa gilid niya. Anong chairman? Chairman natin iyang lalaking iyan? Gulat na tanong ni Romnick. Sinabi ko na sa'yo, boba ka ba? Sagot ng babae sa kanya kasabay ng pagsiko.
Namumutlang lumingon si Romnick kay Romulo na ngayon ay taas kilay nang pinulot ang tsinelas na nakita niya. Sir. Hindi pa man natatapos ni Romnick ang sasabihin niya, ay hinampas na siya sa ulo ni Romulo ng tsinelas na ikinagulat nilang lahat. Gusto ko itong tsinelas na to, matibay, saad ni Romulo, bago niya iabot sa bodyguard niya ang tsinelas bago sila tumalikod. Hindi pa man sila nakakalabas ng pintuan, ay muli nang bumalik si Romulo sa lugar kung saan niya iniwan ang dalawang manager. Hanggang nung mga oras na iyon ay nanginginig sa takot si Romnick. Bahagyaan na ring namutla ang mukha nito, bagay na pasekretong nakapagpangiti kay Romulo. Nga pala, hindi ko kailangan ng mga bastos at walang galang na tao sa negosyo ko. Tulad mo, Mr. Dizos. Saad ni Romulo dahilan upang mas lalo lang pangibabawan ng takot si Romnick nung mga oras na iyon. Magmula sa araw na to, bakante ng posisyon ng manager sa department store na ito. Tanggal ka na, Dizos. Sad pa ni Romulo bago siya inilalay ng mga bodyguard niya palabas. Habang naglalakad pa palabas, ay naririnig pa ni Romulo si Romnick na nagsisigaw sa loob ng store na paulit-ulit siyang tinatawag upang humingi ng tawad. Kung naging mabait lang ito at kung inasikaso lang siya nito bilang isang normal na tao at customer kanina nang pumasok siya, bibigyan niya pa sana ito ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ang dahil sa pinakita nitong ugali at mga insulto sa kanya kanina, natitiyak niyang hindi deserve ng lalaking iyon ang pangalawang pagkakataon. Hanapin niyo si Marina Valencia. Utos niya sa lalaking nasa gilid niya na mabilis naman itong tinanguan. Naging mahirap para kay Marina ang lahat simula nung nawalan siya ng trabaho. Dahil nga sa wala siyang trabaho, hirap siyang makaipon ng pera para sa gamot ng nanay niya. Hindi naman pwedeng ipagpaliban ang pag-inom ng gamot ng nanay niya dahil unang-una sa lahat, hindi niya pwedeng gawin iyon. Paano na lang kung may mangyari ulit sa nanay niya? Hindi niya nakakayaning dalhin Peto sa ospital, lalo na ngayon na wala siyang trabaho at wala rin siyang ipon maski magkano. Marina! Sigaw ni Jelly. Nang dahil sa sigaw nito ay bahagya pang napatalon si Marina sa gulat. Agad na nabuhos sa mesa ang lugaw na hawak niya. Dahil nga sa pinapakain niya si Tessie, agad ding natapon sa labi ni Tessie ang lugaw. Nagmamadali itong pinunasan ni Marina. Bago siya matalim na bumaling kay Jelly na nagtatalon sa hindi malaman na dahilan. Marina, Diyos ko po! Nag-aatubilin tong saad na animong bulati na inasinan. May mga lalaki naghahanap sa'yo sa labas. Hinahanap ka nila. Ang dami nila, be. Sinong mga lalaki? Lumabas ka na lang kaya? Singhal ni Jelly dahilan upang nagmamadaling nagtungo si Marina sa labas. Ang dami nila, Marina. Sa sobrang dami nila, aakalain mo talagang may atraso ka sa kanila. Wala ka namang sigurong sindikatong pinagkakautangan ng pera, no? Manahimik ka nga. Singhal ni Marina sa kaibigan bago siya lumabas sa kubo. Sa daan, patungo sa labas, ay unti-unting bumagal ang paglalakad ni Marina. Bahagya rin siyang nagulat nang makita ang ilang pamilyar na lalaking naghatid at nagbigay sa kanya ng pera noon. Hindi lang siya roon nagulat dahil mas lalo lang siyang nagulat nang makilalang matandang nakatayo sa gitna ng mga maskuladong lalaki na nakaabang sa kanya noong mga oras na iyon. Tay? Gulat na saad ni Marina. Tatay? Saad ni Jelly sa gilid niya na hindi naman ikinatinag ni Marina noong mga oras na iyon dahil sa labis na gulat. Ang akala ko ba bata pa yung tatay mo na nang iwan sa inyo? Tay! Muling saad ni Marina bago siya lumapit sa matanda na ngayon ay malawak na ang ngiting nag-aabang sa kanya. Tay, 2 linggo na ang nakalipas. Ang akala ko, naikulong ka na nila. Hindi nila ako maikukulong nang dahil lang sa ganun, iha. Saad ni Romulo, bago niya tinapik sa ulo ang dalaga na animong anak niya ito. Kumusta ka na? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Marina kung hindi ang naiiyak na yumakap sa matanda. Hindi niya alam kung bakit ngunit
Tila ba sobrang saya niya nang makita ang matanda. Ni hindi niya alintana ang mga lalaking nakamasid sa kanya nung mga oras na iyon. Pasensya na po kayo, Tay. Kung wala akong maihain sa inyo, kung hindi tubig lang. Saad ni Marina bago niya inilapag ang tubig sa lameseta. Walang ibang nagawa si Romulo, kung hindi ang pagmasdan ng kabuuan ng bahay nila Marina. May awa siyang naramdaman para sa dalaga. Ngayon na alam ni Marina ang tungkol sa tunay niyang pagkatao, hindi niya pipigilan ng sarili niyang tulungan ang dalaga sa abot ng makakaya niya. Kanina ay kwenestyon na siya ni Marina tungkol sa tunay niyang pagkatao. At nang inamin niya ritong lahat, animong hindi pa ito makapaniwala. Hanggang sa tuluyan na sila nitong inaya sa loob ng kubong tinitirhan nila. Maski hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Marina. Kaya naman sa tuwing makikita ni Romulo ang mukha ng dalaga, hindi niya pa rin maiwasang matawa na lang. Ano po palang naisip niyo? At bakit po kayo nagpanggap na pulubi? Kung tutuusin, pwede niyo naman po siyang ipadampot na lang kaysa sa sinakripisyo niyo po yung oras niyo para lang mahuli siya. Saad ni Marina na ikinangiti naman ni Romulo. Alam mo, Iha, ako kasi yung klase ng tao na hindi maniniwala hanggat hindi ko nakikita ng mismong mga mata ko. Sagot ni Romulo sa kanya na marahan niyang tinanguan. Kaya rin ako nagpunta rito ngayon para may i-offer sa'yo. Nakita ko ang dedikasyon mo sa trabaho at gusto ko sanang bumalik ka sa trabaho mo. Saad ni Romulo. Nang dahil sa narinig ay, hindi niiwasan ni Marina ang bahagyang matigilan. Gusto niyang bumalik sa trabaho. Sa katunayan nga ay, gustong-gusto niya nang bumalik sa trabaho niya roon sa department store na iyon. Kahit na pinagkaisan siya ng mga kasama niya roon, gusto niya pa rin bumalik doon upang marinig ang paliwanag ng mga ito. Tatango na sana siya, ngunit muli siyang natigilan nang maalala niya si Romnick. Napansin iyon ni Romulo kaya naman, agad itong tumikhim upang makuha ang atensyon ng dalaga. Tinanggal ko na si Romnick kaya wala ka nang iisipin pa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa mga tauhan niya at pati na rin sa pagnanakaw niya sa store na pinapasukan niyo, hindi ko na siya ibabalik pa. Kahit na magmakaawa siya, hindi ko pa rin siya bibigyan ng pagkakataon. Saad ni Romulo dahilan upang bahagya pang mapabuntong hininga si Marina nung mga oras na iyon. At hindi ko rin kailangan ng bastos at walang modong empleyado sa negosyo ko. Ani pa nito. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, hindi kalaunan na tuluyan na ring pumayag si Marina sa mga alok ni Romulo sa kanya. Kinaumagahan ay may ngiti pa sa labi niya nang tumapak siya sa pintuan ng department store. Hindi niya nga lang inaasahan ang pagdalo sa kanya ng mga dati niyang kasamahan sa trabaho. Marina, namiss kita. Saad ni Almira nang makalapit silang lahat sa kanya. Pasensya ka na sa nagawa namin sa'yo. Tinakot lang kami ni Sir Romnick. Pinantaan niya kami na kung hindi kami susunod sa kanya, mawawalan kami ng trabaho. May mga pamilya kami na umaasa sa amin. At ito lang yung trabahong kaya namin gawin. Kaya sana. Ipinaliwanag na sa akin ni Mr. Romulo ang lahat, Almira. Pinapatawad ko na kayo. Sagot ni Marina sa kanya dahilan upang naiyak nilang niyakap si Marina nung mga oras na iyon. At nang makarecover, tara na, magtrabaho na tayo. Teka, Marina. Saad ni Alice bago siya nito pinagmasdan, magmula ulo hanggang paa. Hindi ka ba na-orient na hindi na yan ang uniform mo? O hindi lang nasabi sa'yo ng management? Anong nasabi? Hindi na ito? Buong pagtatakang tanong ni Marina sa kanila dahilan upang magtinginan silang lahat. Ano palang uniform ang gagamitin ko kung ganun? Di formal uniform ng mga manager. Sagot ng isa dahilan upang mapabaling siya rito. Hindi ba nasabi sa'yo ni Mr. Romulo? Ikaw nang papalit kay Sir Romnick? Ikaw na yung magiging manager sa department store na ito. Balita nito sa kanya. Nung una ay hindi pa siya naniwala, ngunit ganun na lang ang gulat ni Marina. Nang si Romulo Lewis na mismo ang nagbalita nito sa kanya na halos ikaiyak niya pa. Hindi lang iyon,
Dahil tutulungan ko rin ipaggamot ang nanay Tessie mo. Dahil sa nagustuhan kong ugali mo. Bibigyan ko rin ng trabaho sa ibang store yung kaibigan mo. Hindi ko na rin kayo hayaang matulog sa kubong iyon. Dahil ipinapaasikaso ko na sa sekretarya ko ang bagong apartment na lilipatan yung mag-ina. Balita ni Romulus sa kanya na muli niyang ikinagilid ng luha. Na walang atensyon ni Romulus sa kanya nang matanawan niya na mula sa malayo ang inaanak niya. Oh, ito na palang inaanak ko eh. Mabilis na pinunasan ni Marina ang luha niya at natatawang nag-angat ng tingin sa bagong parating. Gusto ngang mahiya ni Marina nang magsalubong ang mata nilang dalawa ng lalaking lumapit at naupo sa tabi ni Romulo. Ikaw ba si Marina? Nababanggit ka sa akin ng lolo nung una pa lang. Saan ito? Bago ito nakangiting naglahad ng kamay kay Marina. Natutuwa akong makilala ka sa personal, Marina. Ako rin. Andrew. Pakilala ni Andrew kasabay ng pangiti kay Marina na nahihiya niyang ginantihan. Ang sabi nila, ang pagtulong sa iba'y hindi lang isang simpleng gawain. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ibang tao na kahit hindi sila mayaman, magagawa pa rin natin silang tulungan, may kapalit man o wala. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!